Yes. Nagbabalik para sa final and last video ng aming Vietnam trip. Hi! Welcome to Aryan Diary. Ito na nga ang part 7.2 ng aming Sapa Fansipan trip. Introducing the Sun World Fansipan Cable na kinilala ng Guinness World Records na the longest 3-wire cable car line. At ayun na nga, nag-aalakuyakim na nga ang boses ko. Naglast ng 15 to 20 minutes ang travel time namin dyan. Hindi mo na nga din mapapansin kasi nga ang ganda ng paligid. Paglapag nga namin dyan, may nag-guide naman kung saan kami dapat dumaan. At bago ka nga makarating doon sa may Fansipan Peak, ikaw ay hindi talaga magugutom din eh. Napakadaming bilihan ng pagkain at mga souvenir item na madadaanan mo. Pero mind you guys, ang presyo ng mga paninda dito ay hindi katulad nun sa baba. Mga 2 to 3 times ang mahal. Kinailangan lang namin bumili ng jacket at siguradong napakalamig sa taas. Bago ka nga umakyat dyan sa Fansipan, mag-check ka muna ng weather update. Kung minsan kasi kay araw-araw, minsan na may kay lamig-lamig. At ang naabutan nga namin ay maulap. Moist ang paligid at malamig din. Diyan ko na nga na-appreciate yung mapa. At nagka-idea naman ako kahit maulap kung ano yung mga dadaanan namin. Eto na nga ang chika. Diba sabi ko sa inyo sa last video, kung ikaw ay may nararamdaman, hypertensive, may sakit sa puso, o kahit anong sakit na hindi ka dapat matagtag, ay pag-isipan mo munang mabuti. Dahil ang paraan lamang para makarating sa taas ay maghagdan at sumakay dyan sa peak trail. At kahit pa nga wala kang sakit, ay re-recommenda ko talagang mag-peak trail ka na ang pagpaakyat. Dahil kung mano-mano kang aakyat, gamit ang hagdan, siguradong exhausted ka na pagdating mo dun sa pinaka. Kami nga ering malalakas ang tuhod, ay nahirapan din. Pero sana yan lang naman yan. Kung ikaw naman ay hilig mo talaga yung medyo akyatan ng bundok at paguran ng peg, ay hala sige, push mo. Makaraan nga ang ilang saglit ay nakarating na nga din kami sa may halo ngang thank you Lord at panghihinayang ang pag-akyat namin dyan. Thank you Lord kasi isa kami sa mga nakaakyat at nagkaroon ng pagkakataong i-witness yung ganito. Pero may panghihinayang ng konti dahil nakita nyo naman puro ulap ang nakikita namin dito. But still, na-appreciate pa rin namin kasi isa kami sa mga nakatungtong sa Fansipan Peak. Ang Fansipan Peak ay kilala rin sa tawag na Roof of Indochina dahil nga ito na ang pinakamataas na bundok sa Vietnam, Laos at Cambodia. At nasakto naman ng pagdating namin dyan ay pinaalalahanan na kami ng mga lokal na manatili muna saglit dahil nung oras na yan ay gaganapin na nga ang seremonya ng pagtaas ng kanilang watawat. Napakaswerte naman namin na ma-witness din ito. Ma-appreciate mo lang talaga ang mga bagay kapag ka naranasan mo na. Dahil ang makarating sa mga ganitong klaseng lugar ay hindi kwento laang. Totoong naranasan namin at nakarating kami dito. Makaraan nga namin dyan ay kailangan na nga pala naming bumaba. Masyado na kaming nalilibang at dito na nga papasok ang totoong challenge. Medyo may konting pagmamadali kasi ito din ang araw ng pagbalik namin sa may Hanoi. Ay hindi kasi kami pwedeng malit sa sleeper bus at baka kami iwanan. Kaya nga inumpisahan na naming maglakad at dumaan sa matarik na mga hagdan pababa dyan sa may Fansipan. Sa totohanan lang, ako'y medyo nag-aalanganin dyan. Dahil ang auntie nyo ay medyo may takot sa heights. Lakas ng loob kung pumunta dyan eh, no? Pero alam nyo, kung maaraw naman dito at kita lahat ng paligid, may enjoy nyo talaga yung view dito sa may Fansipan Peak. Mangyari laang na talagang sobrang maulap ng mga oras na yan. Pero gayon pa man, in-enjoy na lang din namin mag-asawa yung paggala namin dito. Hala siya ay kailangan. Naalala nyo ba yung nakita nyo dun sa may mapa? Yaan nga yung legendary greatest Buddha statue. Isa rin to sa mga nilook forward kong makita. Ewan ko ba, para bang napaka-relax ng pakiramdam ko dyan. Nagtanungan nga kami mag-asawa kung paano nila naitayo dyan yan. Abay, napakalaki kaya. Sa totoo lang. Ay, hayan nga ang ebidensya. Tignan nyo ako, kaliit-liit ko, ano? Kumpara dun sa may laki ng statue. Kami nga'y magbabalik na sa pagbaba. Nakatapos nga ng 1,854 na hingal at mga 15 buntong hininga, kami nga ulit ay nakabalik na dyan sa may gawing may mga pagkain. Ako nga ay medyo nagutom at yaan ngang pancake na yan ay matagal ko nang tinititigan. Kasalanan to ni auntie at yung amoy na yan ay talaga namang nakakainganyo. Pero ako naman nag-enjoy at nasarapan naman din talaga. Napakadali kong pasayahin. Pakainin mo lang ako at ako ay masayang masaya na yan. Nagpupumadyak pa nga. Pero Diyos ko, ba't
Ba't naman kasi kaya init-init? Muntikan ko pang di manguya eh. At ayun na nga, kami na nga ay bumalik doon sa may sakayan sa cable car. Naupo at in-enjoy na lang namin yung mga ilang minutong nandyan pa kami sa taas. Sadya naman talagang one of a kind experience ang naranasan naming mag-asawa. At uulitin ko ng paulit-ulit-ulit, I highly recommend na pasyalan nyo ang Sapa, Vietnam. Dahil sulit na sulit sa ganda ng lugar, sarap ng pagkain, dami ng activities at pwedeng mapasyalan na budget-friendly at very romantic pa nga. Pagod ka? Oo, napagod nga kami. Nadaanan nga namin pala yan yun sa may Lado. Ganyan pala ang itsura pag dumadaan ng monorail. Bumalik na nga kami dyan sa Lado at kinuha na namin ang aming mga bagahe. Abay, syempre, di mawawala ang pa-take out na Vietnamese coconut coffee at ang all-time favorite ko na salted coffee. Nakarating naman kami on time dito sa sleeper bus. At eto na nga ang Babay Sapa, Vietnam. Ang tanong, mauulit ba? Babalik ba o babalik? Babalik syempre. Nakarating na kami dyan sa Noi Bai International Airport. At maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa Vietnamese trip series naming mag-asawa. So, paano? Salamat sa pananood. Like, share, and subscribe. Saan tayo next?